Senatorial-elect Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Di man pinangalanan, ngunit tila sapul sa katotohanan ang liderato ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez. Ayon pa sa nasabing balita online na inilabas ng lokal muna sa kanilang official FB page kamakailan lamang. And I quote, hindi man tahasang binanggit, tila tinutumbok ni Senator Ping Lacson si Speaker Martin Romualdez sa panawagan niyang gamitin ni Pangulong Marcos ang persuasive powers para linisin ang Kongreso gaya ng ginawa sa kanyang gabinete. Kung kaya ng Pangulo na humiling ng courtesy resignation mula sa cabinet, dapat kaya rin niyang pakilusin ang Kongreso para alisin ang pork barrel at budget insertion. Tutal, ito ang mga isyong matagal nang inuugnay sa liderato ni Romualdez. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nakita natin yan nung panahon ni Marcos Sr. kung saan sinaratuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Nakita natin yan nung investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din nung panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinyon at ng fake news. Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinyon, kahit gaano kanghang, ay opinyon lamang kahit gaano ito ka-opensibo. Yun naman pala eh. Bakit noong mga panahon na yung mga congressman binabanatan itong mga ordinaryong mga Pilipino, mga vloggers, mga media personalities, bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit ngayong natapos doon kayo nagsasalita? Bakit ngayon parang sinasabi noon binabalitaan yung mga vlogger, fake news peddler, umiyak, nag-apologize. Ganun ang balita ninyo. Pero ngayon, nung natapos na, putay na yan, kakampi nyo na yung mga vlogger. Ang opinyon, gaano man kaanghang, yun ay isang opinyon lamang. Parang biglang kakampi nyo na yung mga vlogger. Itong mga hipokrito kasi itong mga media na ito eh. Yun ang problema eh. The reason why yung mainstream media is slowly dying dahil sa hypocrisy, dahil sa ano ninyo, dahil sa pamumuliti ka rin ninyo. Hindi nyo kasi ibalita yung tamang balita eh. Di ba? Nakita nyo naman, narinig nyo naman yung hearing, yung post ni Crisette Chu. Yung una lang ang kanilang isang mahabang post yun. Pinick up lang nila yung unang-una. Hindi nila binasa yung buo. At hindi nila hinayaang basahin yung buo. Ang sinasabi nga nung nag-post, hindi yan ang ibig kong sabihin. Basahin mo yung buong content para maintindihan mo yung ibig kong sabihin. Kasi nga, ito yan. Pag ako nagsalita tungkol sa gobyerno, pag totoo yung sinasabi ko, masasaktan ka talaga. Kapag hindi totoo yung sinasabi ko, mananahimik ka lang, hindi ka apektado eh. Kung sino ang unang umaray, siya yung unang tinamaan noong aking batikos. Ito, katulad nung kay Crisette Chu. Galit na galit sila dun sa kanyang post, pero maganda naman yung ibig sabihin ng kanyang post. So, pinag-a-apologize siya doon sa post na mali yung interpretasyon noong mga nagkakandak ng hearing. Saan ka naman makakita ng ganyan? Kaya nga dapat talaga itong mga hearing sa Senado, ilimit talaga eh sa paggawa ng batas, hindi yung pamumuliti ka lang. Katulad dyan, yung kay MJ, umiyak siya. Anong sabi ng congressman? Mag-apologize ka? O iko-contempt kita? Puta, saan ka? Dusong ba makulong? Siyempre, mag-apologize ka na lang. O hindi ba, did you even call that out? Kayong mga media men na, grabe naman yung choices. Magsusorry ka o ipakukulong kita. Miski ikaw, tanungin ka anong gusto mo? Ipapakulong kita o magsusorry ka sa akin? Hindi po, kahit wala akong kasalanan, magsusorry ako sa'yo. Tapos pag nagsorry ka, biglang sasabihin, ayan 4 na beses ka nang nag-apologize. So 4 na beses ka nang nag-apologize, may tatanungin siya sa'yo ulit, ipapaliwanag mo, sasabihin niya, huwag ka nang magpaliwanag. Nag-apologize ka na nga ng 4 na beses. Ibig sabihin, mali yung mga sinasabi mo. Wala ka nang say. Kasi nga, nag-apologize ka na ng 4 na beses. Putang ina, saan ka makakita ng ganong in aid of legislation na hearing? Kahit
Kahit ano pa ang gawing palusot ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay tila hindi na mabubudol pa ang taong bayan. The damage has been done. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya rin ang babalik sa iyo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng House Speaker of the House na si Martin Romualdez. Matapos lumabas ang mga kababalaghan na nangyayari di umano tungkol sa mga blank item ng BICAM report, ay tila hindi na nakapagpigil din ang senatorial-elect na si Senator Ping Lacson na magsalita na sa publiko at mukhang tila nanawagan na sa palasyo, hindi man pinangalanan. Ngunit datapwat tila na sa pool sa katotohanan ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo ang balita, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Senatorial-elect Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Di man pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan ang liderato ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez. Ayon pa sa nasabing balita online na inilabas ng lokal muna sa kanilang official FB page kamakailan lamang. And I quote, hindi man tahasang binanggit, tila tinutumbok ni Senator Ping Lacson si Speaker Martin Romualdez sa panawagan niyang gamitin ni Pangulong Marcos ang persuasive powers para linisin ang Kongreso gaya ng ginawa sa kanyang gabinete. Kung kaya ng Pangulo na humiling ng courtesy resignation mula sa cabinet, dapat kaya rin niyang pakilusin ang Kongreso para alisin ang pork barrel at budget insertion. Tutal, ito ang mga isyong matagal nang inuugnay sa liderato ni Romualdez. Higit sa hiling na courtesy resignation, maaari ring gamitin ng Pangulo ang kanyang persuasive powers sa Kongreso, lalo na ang mababang kapulungan upang maalis ang insertions at pork barrel sa nalalapit na congressional deliberation ng 2026 national budget, unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, itong Speaker Romualdez ang dahilan. Lahat ng ito, dapat hindi na yan makaupo na speaker para matigil na ang korupsyon. Para sa pagbabago sa Kongreso na sobrang kurap, palitan si Romualdez. Siya ang dahilan kung bakit mga congressman nagkakagulo sa pera ng kabanang bayan na sinusuhol niya. Nagkataon, matakaw din mga congressman sa salapi. Hanggat hindi napapalitan ng House Speaker, paulit-ulit ang magiging problema sa budget. Si Martin Romualdez na ang palayasin pagka-speaker at palitan ng matino, hindi greedy, hindi magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ano kaya ang pinanghahawakan ni Tamba? At gano'n na lang umasta si Tamba, lalong-lalo na sa budget ng Itong TRICOM meeting na to, mga bossing, nagsimula to I think a couple of months back, mga 2-3 months ago o 4. So nung nagsimula ito, mga boss, nagpatawag ng mga resource person at talagang alam natin nagagamitin nila itong kanilang legislative powers, yung kanilang immunity, yung kanilang karapatan o kapangyarihan na magpatawag ng mga tao sa Kongreso sa ayaw mo at sa gusto. Pwede nilang gamitin, pwede nilang abusuhin yan. So ngayon, ako, ang tingin ko talaga dito sa TRICOM na ito, nung una is abhorring freedom of expression talaga ito. Kasi nga, umpisa pa lang na ano na kagad, kumbaga parang nakikita mo na kagad na binuo nila itong committee na ito at hearing na ito ng 3 komite para makagante sa mga content creators, vloggers na nag-express lang ng kanilang nararamdaman. So, unang-una dito, binanggit ni Barbers na Pogo vloggers, narco vloggers, o tingnan ninyo. This is supposed to be a hearing about mga vloggers na binupondohan ng drug lords, pinupondohan ng Chinese Pogo. Pero kita mo natapos itong TRICOM na ito, wala silang napatunayan ni isa na funded ng China at ng mga drug lords
yung mga vloggers na ipinatawag nila. O let's say for example, hindi naman nila sinasabi na itong mga vlogger na ito ay sila yung itinuturo na mga pinupondohan ng mga drug lord. Pero kita mo wala sila ni isa na na-pinpoint dito sa hearing na ito na itong particular na grupo na ito, vlogger na ito ay protektado at pinupondohan ng mga drugista. Wala namang ganun. Di ba? And until now, mga bossing, lagi nilang sinasabi dito yung fake news. Fake news peddler. Pero wala pa rin silang clear definition kung ano ang fake news. Kasi kung ang fake news is yung sinabi mo na negative about me and dininay ko, then fake news ka na? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan talaga definite yung yung ibig sabihin ng fake news at sino ang magsasabi whether itong isang balita na ito ay peke o hindi. Sino ang may moral ascendancy? Sino ang mayroong pinaka-righteous na background ang magsasabi na itong balitang ito peke, itong balita na to tama? So natapos itong hearing na itong kanilang inquiry nang wala silang napatunayan. Meron silang mga nagawa dito, pinaiyak nila yung mga vlogger, hinaras nila yung mga vlogger. Pagka na medyo dumadating sa punto na nagkakasagutan na, pagka medyo nababara na yung at napapahiya na yung congressman, tinatakot na i-contempt, na i-acknowledge ka muna bago ka magsalita, kailangan ganito, bigla nilang i-impose yung rules nila. Yung rules nila na nag-a-apply sa mga resource person lang, pero sa kanila malaya nilang yun na nilalabag. So nagtapos ang TRICOM hearing ng hindi natin alam kung ano talaga yung tinalakay nila kasi hanggang sa huling pagkakataon hindi nila napapayag ang Facebook na gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Mamaya ipakikita nitong report na to kung ano yung kanilang rekomendasyon na alam natin na maaabuso talaga. Na utak diktador talaga. So gusto nila kontrolin ng Facebook pero yun nga ang pinopromote ng Facebook Kaya nga sa Amerika tinanggal na nila yung mga fact checkers. Kasi pinopromote nila yung kritisismo, yung malayang pagpapahayag ng iyong saloobin, whether it's negative or positive, whether it's degrading sa isang politiko or not, basta yun ang opinion mo at pinaninindigan mo yun, and di wala tayong pag-uusapan doon, karapatan mo yun. Parang karapatan mo yan sa paghinga. Parang karapatan mo yan sa karapatan mo yan para matulog. Basic na basic po ang freedom of expression. And natapos na lang itong hearing na ito nang walang nasosolve, walang napipinpoint at mukhang nagsayang lang talaga tayo ng pera. Ginamit lang nila to para mag-grandstanding. Ginamit lang nila ito para ipaliwanag, humingi ng paliwanag sa mga bagay-bagay na ayaw naman nilang tanggapin kapag hindi paborable sa kanila. Hindi ba? Katulad nito, yung usapin ng South China Sea. Hindi ba? Pinapaliwanag nung isang resource person, paglinawan, yung patungkol doon sa arbitral ruling, pinigilan nila. Kesyo dubious daw yung kanyang pagkatao. Nak ng tokwa. Ba't pinatawag nyo pa? Di ba? Ang dami ring na-contempt. Na-contempt din dito yung si Grijaldo na Diyos mio, 6 na buwan. Isang pulis, uniformado, di kalibre, merong mataas na rango, pinangalagaan yung kanyang reputasyon sa mahabang panahon. Etong mga hinayupak na mga congressman, pinakulong 6 na buwan. 6 na buwan mga bossing. Imagine, sabi ko nga magkulong ka or magpakawala ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. So 6 months na nakakulong. Pero makakalaya na yan sa Lunes gawa ng nag-adjourn at mag-a-adjourn na nga ang 19th Congress at papunta na tayo sa 20th Congress. So lahat ng mga political prisoner, lahat ng mga kinontempt ng mga komite ng 19th Congress, automatic makakalabas na po yan. So yun ang kagandahan, natapos na din ang kalbaryo.
Pero syempre, hindi dito nagtatapos ang lahat, mga bossing, dahil alam naman natin na ipinupush pa din nila si Romualdez na maging Speaker of the House. Kapag naging Speaker of the House yan si Romualdez pa rin, di parehas pa din. Parehas pa din na ipapatawag niya sa Kongreso yung mga tao na bumabati ko sa kanya. Pero, kagandaan nito, yung isang traidor dyan sa Cebu, yung isang traidor na kongresista, yung asawa ng Department of Tourism secretary natin, na traidor na mga Frasco, mga close pa naman yan sa mga Duterte noon, pumirma sa impeachment ni VP Sara ngayon, mukhang nagtanda na, nagtanda na si Gago dahil yung biyenan niya na mukhang mangkukulam hindi na nanalo bilang gobernador at marami ding mga natalo na mga politiko diyan sa Cebu na nagtraidor kay Pangulong Duterte. So hindi daw siya pumirma sa suporta kay Martin Romualdez. Hindi natin alam kaya hindi siguro siya pumirma dahil hindi siguro na ibigay yung ipinangako, hindi ba? Pero diyan mo makikita na ang liderato ni Martin Romualdez ay palubog na ng palubog. Kumbaga para ng submarine, doon na siya sa ilalim na umaandar. Sa below sea level na. Sabi ko nga sa inyo, yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos ay lame duck na. As in, laos na. Hindi pa nga sumisikat, laos na. Alam mo ba, nitong mga nakaraan, sabi ko nga sa inyo, si Claire Castro, panay pa ang press con, pero nakita nyo wala nang pumapansin sa kanila. Ako na lang. Ako na lang ang papansin sa kanila. Pero napansin nyo, hindi na sila masyadong binibigyan ng kumbaga airtime ng mga media. Kasi nga, wala nang interesado na tao sa mga sasabihin pa nila. Si Bongbong Marcos, wala nang interesadong tao sa kanya. Wala nang interesadong tao sa kanya. Sabi nga nila si Bongbong Marcos is a ticking time bomb. Sabi, di ba, may sinabi pa ni Isidre na natatakot siya, nababahala siya dahil baka saktan daw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos. Sabi ko hindi. Si Pangulong Marcos, kung meron man sumasakit sa kanya, sarili niya. Yung mga kabobohan niya, kabulastugan niya at yung mga mali niyang desisyon, pagsunod niya sa mga komunista at mga bobo niyang mga advisor, katulad ni Larry Gadon, yan ang nakakasakit sa kanyang rating, sa kanyang popularity. Kaya ngayon, ito si Bongbong Marcos, palubog na talaga ng palubog, palaos na ng palaos, at hindi na lang natin mamamalayan, bigla na lang darating yung 2028, lalabas na ng Malacanang yan. Kaya nga kami, ang lagi naming paalala sa inyo, siguro sana si Bongbong Marcos na yung huli na mananalo bilang presidente, kung pwede nga hanggang vice president, hanggang senador. Wala nang Marcos na manalo. So ito. So ayan na, nakikita nyo na yung bitak-bitak na suporta ng mga Pilipino, ng mga congressman dyan kay Romualdez. Wala kasi talagang nakukuha sa pilit, no? Kung nasanay kayo na wala kayong kompetisyon pag kayo ay tumatakbo sa posisyon, ibahin po ninyo sa panahon ngayon. Kasi po, ang tao naghahanap ng mga leader na talagang makakatulong sa bayan natin Pilipinas. Anong sinusolusyonan natin ngayon? Mantakin mo? Sinusolusyonan natin ngayon, baha pa din, pagnanakaw pa rin. Samantalang sa ibang bansa, sa mga karatig bansa natin, iba na pinoproblema nila, teknolohiya na. Hindi na nga nila alam kung saan may ilalagay yung kanilang yung kanilang yaman. Samantalang tayo, nagnanakawan pa rin tayo ng yaman, hindi ba? Kaya mga Pilipino pagod na sa mga politikong mga kumag. Sana lang talaga ay matanggal na ito si George Garcia diyan sa Comelec para magkaroon na tayo ng totoong demokrasya. That being said, pakinggan natin itong summary nitong Tricom at tingnan natin kung ano yung kanilang mga napag-usapang kabalbalan. Sa ilang hearings na nagpatawag itong mga to at gumastos ng pera ng taong bayan. Tingnan natin kung ano ang kanilang naging solusyon. Nagtapos na po mga hearing ng tinaguriang House Tricom, ang pinagsamang komite ng Public Order, Public Information at Information and Communications Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office ng gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng Ganyan kabobo yung bobo na amo ni Claire Castro. Putang ina, hindi nga sumikat na newscaster yan Tapos ngayon magbibigay ng mga ganitong suhestyon. Ang gobyerno daw ang magsiset ng standards.
tungkol sa fake news. So, ang gobyerno ang magsasabi kung fake news o hindi. Kaya naman pala si Claire Castro panay ang salita ng fake news eh. Kaya lang gusto pala nila mangyari, sila lang ang tama. Pukin ang ina niyan. Saan ka makakita ng gobyerno nagsisilbi dapat sa tao na sila lagi ang tama? So, ibig sabihin, kung ako, sasabihin ko, ayoko sa trabaho mo, mahina ka nila lang, tapos dahil gobyerno kayo, at kayo ang magsiset ng standard tungkol sa fake news, so lahat ng sasabihin ko na against sa inyo, fake news na yun, automatic? Gunggong, di ba? Ganyan mag-isip itong mga putang ina nito, mga mga diktador talaga. O isang ka makakita ng ganyan. Diyos ka ba? Kaya nga meron tayong batas eh, na sinusunod. Kung halimbawa ako, meron ako sinabi sa iyo na hindi totoo. Ang unang-una mong gagawin, i-deny mo and you will show proof na yung sinasabi ko is hindi totoo. And then, ang legal remedy is magsampa ka ng kaso. Magsasampa ka ng kaso gamit yung mga materialis mo na sinabi ko at kabangga noong pruweba mo na mali yung sinasabi ko at huwes ang magsasabi kung sinong mananalo sa ating dalawa. Ganun ang sistema. Putang ina niyan, parang tinanggalan nyo na ng trabaho yung mga huwes. Parang sinabi nyo na yung libel, slander, at saka mga kung ano-ano pang yung yung isang pinasisikat nila ngayon, yung unlawful utterances. Tatanggalin na rin natin yun. Bakit? Kasi kayo na ang magsasabi kung sino ang tama at saka kung sino ang mali. Hindi na natin kailangan ng korte, hindi na natin kailangan ng huwes para mag-desisyon whether itong dalawang tong naglalaban sa kaso ng kasinungalingan ay isa sa kanila ang tama. Oo, di ba? Kung ganito na ang mangyayari, kayo na magsiset ng standard, wala na, hindi na natin kailangan ng korte. Kailangan na lang natin yung gobyerno. At ang gobyerno, dahil sila magsiset ng standard na magsasabi ng fake news, pwede ka na rin ipakulong ng gobyerno. Sasabihin niya, fake news ka, ikulong yan, nagkakalat ng fake news. Hindi ba, diktador? Gago rin to eh. Gago rin tong J. Ruiz na ito eh. Walang kokote rin eh. Social media platforms para labanan ang fake news. Ito pa, ang PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Sila na ang magsiset ng standard. Sila pa ang mag-a-assign ng mga fact-checkers. Hindi ba naman mga diktador ang mga putang ina, di ba? So sila ang maglalagay dyan ng tao kung sino yung magsasabi na fake news to at hindi. Ang tanong, gaano ka-reputable itong taong ito? Halimbawa, ako doktor, tapos nag-content ako tungkol sa ganito para maiwasan ang diabetes, bla 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 bla. Papasok ngayon itong mga taga-gobyerno at sasabihin na hindi totoo yang sinasabi ni Doc. Kaya fake news yan. Tatanungin mo, sino ba nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Doc? Doktor ba? Hindi. Basta itinalaga lang ng gobyerno. Itinalaga lang siya ng gobyerno para mag-fact check. Paano niya finact check yung content? Wala ka ng paki dun. Basta legit na fact checker yan. Once na sumumpa yan sa amin, legit na yan. Wala ka nang magagawa. Basta sinabi niya na fake news ka, fake news ka. Diktador, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang utak ni Bongbong. Ang utak ni Bongbong, utak diktador talaga. Ba't mo na naman sinasabi na naman si Bongbong? Hindi naman si Bongbong yan. Mga tanga. Sino bang alter ego ng presidente sa PCO? Si J. Ruiz, sekretary niya yan eh. So kung anong sabihin ni J. Ruiz, yun ang posisyon ng gobyerno. Kaya ka nga alter ego eh. Kung ano yung sasabihin mo, yun na yung sinasabi ng gobyerno. So ito, alam nga naman si J. Ruiz ang desisyon para sa sarili niya. Ano lang siya, spokesperson lang siya ng presidente. Siyempre, itong mga suggestion na to, galing to sa presidente. Kita mo kung gaano ka diktador. Alam niyo kung bakit? Na it runs in the blood. Diktador ang tatay, di natural, magiging diktador din yung anak. Ano pa? Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking. At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga ito ang matindi. Social media platforms required to secure franchise.
Utangin lang yan. So para na silang radyo, telebisyon na kumbaga may utang na loob sa sa gobyerno. Ganun ang gusto nila mangyari kasi when you request for a franchise, yan, parang it's not a privilege. Yan hindi pala siya entitlement but a privilege. Kumbaga, utang na loob mo sa Kongreso kung bakit ka nag-ooperate ngayon. First off, ang social media kasi it's an application, it's a platform na walang restrictions talaga. I mean, limited yung restrictions niya to violence, yung mga dugo, yung mga kalibugan, kademonyuhan, limited yun doon. Pero hindi katulad diyan ng hindi yan katulad ng media na naghahatid ng balita. May mga balita diyan. Pero yung mga balita diyan nanggagaling din sa mainstream media. At karamihan noong mga content creators na nagkalat ang kanilang mga video sa social media, nanggaling din naman yung kanilang source sa mga media. Kasi kung ano yung umiikot na balita, yun din naman yung nire-reactionan at kino-content ng mga content creator. Hindi ba kita mo ang media? Meron silang franchise. Anong ginawa ng Congress sa SMNI? Tinanggal yung prangkisa dahil ang SMNI kini-question ang Kongreso. Hinahanapan ng Kongreso ng resibo ng kanilang spendings. Open the book, di ba? Sinabihan ni Duterte na pinakabulok na institusyon sa Pilipinas. Hindi ba? Ngayon, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. After nun, anong ginawa ng mga media? Naging sunod-sunuran na yung mga media. So kung ano yung ibabalita, kung ang balita ay makakasama kay Martin Romualdez, hindi lalabas. Pero kung ang balita ay makakasama kay BP Sara, ilalabas lahat. Sabi ko nga, meron ngang kaso si Martin Romualdez dyan sa Okada. Di ba? Meron siyang kaso sa Okada, maraming mga expose, maraming mga ebidensya. Pero hindi binabalita yan ng media kasi nga hawak sa liig ang media ng mga congressman dahil nga yung kanilang prangkisa ay utang na loob nila sa mga congressman. Nagkataon ang SMNI hindi takot. Nagkataon ang SMNI ay hindi magpapasupil, hindi yan magpapakontrol. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy walang kinatatakutan yan eh. Kahit ikamatay niya, basta nasa tama, wala siyang pakialam. Even yung mga members nila, basta nasa tama sila, hindi sila mag-aatubili na ipagtanggol yung mga sarili nila. Kahit naka-freeze yung assets, kahit walang prangkisa, kita nyo ang SMNI, tuloy-tuloy pa rin na naghahatid ng balita. Natakot ba? Nagbago ba? Lumamya ba? Hindi. Mas lalo pa nga tumindi. Nandiyan pa Banateros. Kasi nga, SMNI has nothing to lose. Kasi nga ang paghahatid ng balita ay serbisyo publiko. So regardless kung tanggalan kanila ng prangkisa, you can still serve the people by giving the people the right news. Kahit na mo yan. Kahit wala tayo sa free TV. Kahit Facebook, YouTube lang tayo, mayat maya nga ginugurgur yung mga accounts ng YouTube and Facebook na affiliated sa SMNI. Nagre-reklamo ba ang SMNI? Hindi. Patuloy lang sila, tuloy-tuloy, dire-diretso lang sila sa serbisyo publiko. Yan ang aral ni Pastor. Ano masasabi ni Ed Lingao dito sa mga proposal nung tatanga-tangang si Jay Ruiz at saka ng amo niyang kulang-kulang? Social media platforms dapat kumuha muna ng prangkisa mula po sa Kongreso bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po. Iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Ano bang problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West Philippine Sea. Ang sabi naman ni Marcos, pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganon din po sa issue ng korupsyon, pati na rin sa drug case laban kay Laila de Lima. Sa loob lamang ng dalawang administrasyon, bumaliktad ang mga definisyon ng katotohanan at ang kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa, paano kung ang kritisismo at pagbati ko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? Sa totoo lamang po, halos automatic. Ginagawa na ngayon yan. Ganyan na ang style ni Claire Castro, di ba? Lahat ng batiko sa gobyerno, instead, they will take it as constructive criticism. Ang gagawin
ni Claire Castro, ang unang-una niyang atake or depensa is fake news. Fake news yan. Fake news yan. O, ganun na lang. Ganun na nga lang lagi. Oh, so yun ang pinakamasaklap dito sa panukala ni Jay Ruiz na alam mong si Larry Gadon ang nagbigay ng advice. O kasi kabalbalan. Sila ang magsiset ng standards, pangalawa sila ang magfa-fact check. Anak ng tinapay. Pagka ganun, wala na talaga. We are under dictatorship. So inaamin nila according doon sa kanilang mga preferences. According sa kanilang mga tawag dito desisyon, inaamin nila na talagang gusto nilang maging diktador. Hindi pa ba diktadorya ito? Paano kung tutuloy natin ito? Di ang lakas-lakas na ng kapangyarihan ng gobyerno para lahat ng mga magsasalita against them ipakulong at kasuhan nila. Kasi sila ang magdi-define. Sila ang magsiset ng standard. Standard. So nasaan yung mga korte? So pati yung justice system, judicial system natin dito, papasukin na nila. Po yan sa mga opisyal. Pag may expose na nilabas ang media sa gobyerno, ang automatikong reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po totoo yan. Nakita natin yan noong panahon ni Marcos Sr. kung saan sinaratuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Nakita natin yan noong investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinyon at ng fake news. Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinyon, kahit gaano kanghang, ay opinyon lamang kahit gaano ito ka-opensibo. Yun naman pala Bakit noong mga panahon na yung mga congressman binabanatan itong mga ordinaryong mga Pilipino, mga vloggers, mga media personalities, bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit ngayong natapos doon kayo nagsasalita? Bakit ngayon parang sinasabi noon binabalita yung mga vlogger, fake news peddler, umiyak, nag-apologize, ganun ang balita ninyo. Pero ngayon, nung natapos na, putay na yan, kakampi nyo na yung mga vlogger. Ang opinyon, gaano man kaanghang, yun ay isang opinyon lamang. Parang biglang kakampi nyo na yung mga vlogger. Itong mga hipokrito kasi itong mga media na ito yun ang problema The reason why yung mainstream media is slowly dying dahil sa hypocrisy, dahil sa dahil sa pamumuliti ka rin ninyo, hindi nyo kasi ibalita yung tamang balita Di ba? Nakita nyo naman, narinig nyo naman yung hearing, yung post ni Crisette Chu. Yung una lang ang kanilang isang mahabang post yun, pinick up lang nila yung unang-una. Hindi nila binasa yung buo. At hindi nila hinayaang basahin yung buo. Ang sinasabi nga nung nag-post, hindi yan ang ibig kong sabihin. Basahin mo yung buong content para maintindihan mo yung ibig kong sabihin. Kasi nga, ito yan. Pag ako nagsalita tungkol sa gobyerno, pag totoo yung sinasabi ko, masasaktan ka talaga. Kapag hindi totoo yung sinasabi ko, mananahimik ka lang, hindi ka apektado Kung sino ang unang umaray, siya yung unang tinamaan noong aking batikos. Ito, katulad nung kay Crisette Chu. Galit na galit sila dun sa kanyang post, pero maganda naman yung ibig sabihin ng kanyang post. So, pinag-a-apologize siya doon sa post na mali yung interpretasyon noong mga nagkakandak ng hearing. Saan ka naman makakita ng ganyan? Kaya dapat talaga itong mga hearing sa Senado, ilimit talaga sa paggawa ng batas, hindi yung pamumuliti ka lang. Katulad dyan, yung kay MJ, umiyak siya. Anong sabi ng congressman? Mag-apologize ka? O iko-contempt kita? Puta, saan ka? Dusong ba makulong? Siyempre, mag-apologize ka na lang. O hindi ba, did you even call that out? Kayo mga media men na, grabe naman yung choices. Magsusorry ka o ipakukulong kita. Miski ikaw, tanungin ka anong gusto mo? Ipapakulong kita o magsusorry ka sa akin? Hindi po, kahit wala akong kasalanan, magsusorry ako sa'yo. Tapos pag nagsorry ka, biglang sasabihin, ayan 4 na beses ka nang nag-apologize. So 4 na beses ka nang nag-apologize, may tatanungin siya sa'yo ulit, ipapaliwanag mo, sasabihin niya, huwag ka nang magpaliwanag. Nag-apologize ka na nga ng 4 na beses. Ibig sabihin, mali yung mga sinasabi mo. Wala ka nang say. Kasi nga, nag-apologize ka na ng 4 na beses. Puta ka na, saan ka makakita ng ganong in aid of legislation na hearing? In aid of legislation, ano mali-legislate nila?
Di ba? Dapat yun ang hinahanap natin eh. Yung tatlong pinakita kanina na maladiktador. Yun ang pagbabasihan nila, anak ng tinapay. Oh, pinagpiestahan kami dyan. Pinagpiestahan kami ng mga vloggers sa kabila. Pero nakita nyo naman, natakot ba ang mga Duterte supporters, ang mga Duterte vloggers? Di ba? Lagi natin sinasabi na ang pinapatawag lang dito puros mga Duterte. Walang pinapatawag na mga vlogger na. Sabagay, mga bobo yung vlogger sa kabila eh. Pag dinala mo yan dyan, baka matay ang mga yan. Walang mga kapasidad dyan eh. Hindi ba? O bakit hindi nyo kino-call out yung mga congressman dati na bakit isang side lang? Bakit hindi dalawang side? O hindi ba? O even the media now is starting to, medyo bumababa na sila. O because they know for a fact na magbabago ang itsura ng politika sa bayang Pilipinas unti-unti na. Kaya yung mga media bumabait-bait na. Ba, hindi po ito necessarily fake news dahil lamang hindi ito gusto ng ilan. Pag tinawag kang babaero, insulto po yun, hindi pa yun fake news. Pero pag sinabi na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang iba, yun po ang maaring fake news. Ito pa po, isa pang panukala ng lumitaw, i-require ang mga social media platforms na kumuha muna ng prangkisa bago sila maka-operate dito sa Pilipinas. Ang tanong lamang, paano pagbabawalan sa Pilipinas sa mga social media platforms na walang prangkisa? Isa pang problema, matagal na pong naki-question kung bakit kailangan ng mga broadcast stations na kumuha muna ng prangkisa sa Kongreso para lang mag-operate. Naging malaking kontrobersya po ito, lalo na nung napilitan magsara ang ABS-CBN dahil ayaw siyang bigyan ng prangkisa ng Kongreso sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Ang pag-operate kasi ng mga broadcast stations nagiging hostage lamang sa political favors ng kung sino man ang kasalukuyang nakaupo. Kung gayon, pati ba ang social media platforms, isasailalim natin sa ganyan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatan niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglaban.
ina. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.